Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, I'll be sharing my travel vlog here on YouTube. And after this, we'll go back to our usual DIY BD videos. But now, I'm excited to share our experience here in Bohol, Philippines. Just turn on closed captions so you can understand me better. Enjoy the rest of the video. Ito yung unang pinag-stayhan namin sa may Greenfield Tourist Inn. Sa may Panglao lang din to. And nabook ko siya through Agoda. And malapit lang pala dito yung Alona Beach, guys. And then, nilipat pala kami sa kanilang bagong building. So, hindi ko na na-video yung buong building, guys. Ito na lang yung kwarto yan. Sobrang bagong-bago pa. And nag-stay kami dito for 3 days, 2 nights. At ang binayaran namin is only 1,656 lang. Ito na yung aming day 2 sa aming Bohol trip. Nag-rent pala kami ng sasakyan, guys, kasi sobrang malayuan yung mga pupuntahan namin, like 1 hour, 2 hours. And then sobrang mahal ng pamasahe dito, kaya much better kung mag-rent na lang kayo ng sasakyan. Ang ganda lang dito kasi sa mga nadadaanan na papuntang Danao Adventure Park, nakakakita kami ng mga chocolate hills. So, ang biyahe to Panglao to Tagbilaran, 2 hours. Kaya pag pupunta kayo sa Danao Adventure Park, agahan nyo. Update ko na lang kayo, guys, kung ano mangyayari later. Bye! And after 2 hours, guys, ayan, nakarating na kami sa Danao Adventure Park. Before kayo makapasok is magbabayad muna kayo ng entrance fee. So, ayan na, nakapasok na tayo sa mismong park and ayan yung mga rides. Andyan din yung mga price ng rides, guys. So, hindi ko alam kung yan pa ba yung price ngayon kasi last year pa tong vlog na to. So, ang unang sinakyan namin, guys, is the Giant Swing. And that time, ang binayaran namin dyan is 1,000, which is tandem kami. And ngayon, tinignan ko dito yung rates nila ngayong 2026 is yung Giant Swing nila 500 kapag solo, tsaka 800 naman kapag tandem. Which is, parang nagmura sila ngayong taon. Hindi ko alam, pero check nyo na lang pag punta kayo doon. Ang next naman na sinakyan namin is yung the Swiss Slide, which is yung zipline nila. Nagbayad kami dyan for 50 pesos, back and forth na yon. And same pa din yung rates ngayong 2026, which is 350 to 450 pesos. Ma'am, sir, sabay na pa. When the couples fight, but that was just for a little while. Then I kissed your lips and I made you smile, girl. So I'm hoping now we're good. Say my name, yeah. Everybody's wondering who's that guy. Oh, it's funny, 'cause I'm nobody but I'm yours, and you find. So I'm jumping out my seat for you. So, last rides is the plunge. So, ang the plunge is 700 to 850 pesos per person yan. And ito yung reason kung bakit napunta kami dito sa Bohol, kasi gusto kong itry yung the plunge. So, kung gusto nyo ng extreme rides, adrenaline rush, must try to pag pupunta kayo sa Bohol. And this has been one of the best experience I've had so far. So, ang next destination namin is Chocolate Hills, and that time, ang entrance fee is 100 pesos per head. Ngayon, 150 pesos na ata. Ayan, may free shuttle na yan, and yung shuttle lang nila ang pwedeng makapasok sa mismong view deck. Kapag may sarili kayong sasakyan, may free parking naman sa baba.
Itong Chocolate Hills is pinag-aaralan lang natin nung elementary, high school, and college dahil tourism ako. And ngayon, kita ko na siya ng personal and I'm so happy that time. Sobrang daming tao dyan nung pumunta kami kasi anong oras na din. So kapag gusto nyo masolo yung lugar, agahan nyo guys. Is from October to January. Female tarsier pregnancy is about 6 months and give birth to only one baby tarsier per pregnancy. And the size of the newborn tarsier is just the size of our thumb. No camera or video flashes, no? Ay, ang liit lang pala nila. Late lang nila, no? Yung camera mo, di ba ka? Nakatingin sila. Nung pauwi na kami guys, galing Chocolate Hills is nadaanan namin itong Bohol Tertiary Conservation. Buti na lang guys, nakahabol pa kami dito kasi pa-close na din sila. And I'm so happy din kasi nakakita pa din kami ng tertiary. Kadalasan kasi hindi sila makita ng umaga kasi natutulog sila and sa gabi lang sila talaga lumalabas para maghanap ng kanilang kakainin or mga pagkain ng mga insekto. So I'm so happy kasi finally nakakita na din ako ng tertiary in person. Ayan, man-made forest. Nakapag-picture-picture na kami doon kanina. Super ganda here, oh. So, ang last destination namin for today is dito sa Sikatunas Mirror of the World. And kapag galing kayo ng Danao Adventure Park, pwede pa kayong makadaan dito. So, nighttime rates na yung na-avail namin dito, guys. Since 6 PM na kami nakarating. Ang nighttime rates nila for regular is 190 pesos. Kapag daytime rates naman, ang regular nila is 170 pesos. So, check nyo na lang yung price dyan sa video. So, kapag pupunta kayo dito guys, I suggest na pumunta kayo ng ganitong hapon hanggang gabi kasi sobrang gaganda ng ilaw and hindi na siya ganun kainit for picture. Yun nga lang ang downside is mas madaming tao kapag ganitong paggabi na. Singapore po rin na ranto. So, hindi na kami nagtagal doon guys and may nadaanan kaming Thai food restaurant. So, dito na kami kumain. Sobrang sarap ng food nila dito guys, lalo na yung papaya salad. Sarap. Sarap. Pagdating namin guys is nag-swimming pa din kami kahit pagod na. And in-enjoy na lang namin yung gabing ito na mag-swimming kasi tomorrow is check out na din namin. Kaya hindi na namin mahaharap mag-swimming. This is our day 3 and kumain lang kami ng breakfast namin sa may karinderya. And ano yan guys, sea cucumber. So tinry namin. Masarap din siya guys. So, after namin mag-breakfast is pumunta na kami dito sa Nova Shell Museum. And ang entrance fee niya guys is 100 pesos sa adult. Andyan yung price. Isa din to sa mga gusto kong puntahan dahil gusto kong makakita ng different kinds of shell. And buti na lang pumunta kami dito guys kasi ang dami naming natutunan at ang dami din naming nakitang iba't ibang klaseng shell. So, kapag pupunta kayo ng Bohol, puntahan nyo tong Nova Shell Museum. From the smallest shell to biggest shell, makikita nyo yun lahat dito guys. Or tumatakbo po sa surface ng dagat. Ang takbo nila po is kasing bilis ng submarine. Kaya po yung unang nuclear submarine po was named after Nautilus 1. So far po, yan yung pinakamahal na shell natin. This one is made of fiberglass na lang. Hindi ka na lang yan. Ito yung pinupianan. Of course, kapag pupunta kayo ng Bohol, huwag nyo din kalimutan puntahan ang Lubok River Cruise.
So, floating restaurant siya guys, and while eating is ililibot kayo sa buong Lubok River. So, may dalawang floating restaurant dito guys, which is yung Rio Verde Floating Resto, tsaka itong Lubok River Cruise. Pero mas madami atang seafoods doon compare dito sa sinakyan namin. And ang operation time guys is 10 a.m. to 2:30 p.m. lang. So paglaanan nyo ng oras yan. So ang lunch buffet nila dito guys is 1K per head. But all in all, na-enjoy naman namin yung food, yung ambience, and ang pinaka-highlight dito guys is yung view. And of course, experience na din. So kapag pupunta kayo ng Bohol, must try din to. So, after namin mag-lunch sa Lubog, is dumiretso na kami dito sa aming second hotel, which is yung Siman Panglao, or Siman Panglao. Malapit lang din to sa Alona Beach, guys. And then, dito kami for 3 days and 2 nights again. Ang binayaran namin dito is 2,927. Nabook ko din siya through Agoda and sobrang ganda ng place. Sobrang linis ng kwarto guys. So, i-rate ko ng 8 out of 10. So, let's go for a quick room tour. After namin magpahinga, sinulit pa rin namin yung araw na to and then pumunta kami dito sa Northern Villas. And gusto kong puntahan dito yung bamboo walk nila. Entrance fee dito is 380 pesos per head. Consumable na yon for food. Maganda dito for sunset viewing. Pero hindi naman namin nabutan yung sunset. So, nag-relax na lang kami dito hanggang maggabi. So, dun sa 760 na entrance fee and consumable food, yan lang yung nabili namin guys. Isang fries, tas isang drinks. And nag-add pa kami ng around 120 pesos kasi kulang daw yung bayad sa food. But all in all, masarap naman yung food, lalo na yung fries. Kung gusto mo mag-relax, perfect place to para sa'yo. Try natin yan. Isa nga po din. O, isa lang dahil. Yan dahil. Tapos di. Gabi ko buto na. Ako gani unod na. Sama, di na lusugan. After namin sa may Northern Villas is dumaan kami dito sa may Alona Beach and nakakita kami ng mga sea urchins kaya tinry na din namin since hindi ko pa siya natitikman. And ang price ng mga maliliit na sea urchins is 100 pesos for 6 pieces and itong malaki is nasa 100 pesos. Kalamansi. Bigayin mo ng kalamansi sir. Bigain mo ng kalamansi. So, mas masarap ko yung maliit na sea urchins compare sa malaki. Siguro dahil pinaluto namin yung malaking sea urchins kaya parang nawala na yung talagang lasa niya and then madami na siyang sahog. Compare dito sa maliit, talagang kinain namin siya ng fresh. Pero siguro kung hindi namin pinaluto yung malaki is magugustuhan din namin yung lasa. And then, tinry din namin yung spider shell nila dyan guys. And masarap din yon, lasang octopus. All in all, yung experience ko na kumain nito is 10 out of 10. Ano mo yung Kuhan na sila isa nga pagkuhan.
Yan, okay na po yan. Madulas talaga sa community. Pwede na yan, sir? Then sabi nila, hindi daw makukumpleto ang Bohol trip mo kung hindi mo natikman yung ice cream ng Bohol Bee Farm. Nagustuhan siya ng asawa ko, pero para sa akin is sakto lang. And kung akong tatanungin, pricey na siya for ice cream. This is our day 4 in Bohol. So, ang ginawa lang namin dito guys is nagtambay lang kami dito sa may Alona Beach. Hindi na kami naligo dito guys, pero gusto kong maapakan yung white sand dito sa Bohol. So, nagtampisaw lang ako ng konti dito sa may tubig. So, wala na kaming masyadong ganap ngayong araw na to kasi napuntahan naman na namin yung mga dapat naming puntahan. And, ang ginawa lang namin dyan guys is bumili ng pampasalubong. So, hindi ko na na-video. So, ayan guys, pauwi na kami sa hotel niyan and nagtuktok na kami. Hindi ko lang ang tawag dito like tricycle nila dito sa Bohol. Ganyan yung style and binalik na din namin yung nirent namin na sasakyan. For 2 days namin nirent yun and sobrang sulit na. And ngayon guys, yan, nag-tricycle na lang kami. Ang bayad dyan is 150 pero natawadan namin so 100 pesos na lang. Malapit lang kami sa Alona Beach guys, like 5 minutes lang. So kahit malapit lang kayo guys, ganyan yung rates ng mga tricycle nila dito. So, much better talaga kapag mag-rent na lang kayo ng sasakyan. Pero ang bait ni Kuya guys kasi pumayag siya na 100 pesos lang yung ibayad namin. And siya na din yung sinakyan namin pabalik ng airport. So, ito na yung total expenses namin sa buong trip namin sa Bohol guys. So, ang round trip airfare namin for 2 packs is umabot ng 13,232. Sa accommodation naman, 2 hotel yung pinag-stayhan namin. Ang total niya is 4,583. 5 days kami dito guys. And yung car rent plus gas namin is nasa 3,700. Sa mga pinuntahan namin including yung mga entrance fee and others is nasa 7,050. Sa food namin is nakagastos kami ng 5,000. Sa pasalubong, gumastos ako ng 1,500. Sa pag-commute namin guys, back and forth sa hotel, naka 500 ako. So, total expenses namin is 35,565. Uy, pinalitan nila yung water natin. Nagpalinis kasi kami guys. Wala na din yung basura. And then, pinalitan din yung bedsheet namin. Ayan. And then, sa CR, yan. Wala na din yung basura. And then, kami magsuswimming. Swimming na kami, guys, para tuloy-tuloy na ang pahinga. Mamaya. Bye! That's it for our Bohol trip. I hope you enjoyed this video and it helps you if you're planning to visit Bohol. Thank you for watching and see you again in my next travel vlog. Perfect Sunday, only fluid. We looked happy, but I was going through it, yeah. All my senses, really know it. Said to end it, but I was leaving